Kilalanin natin ang mga ex-PBA players na maaaring makabalik sa PBA bago ang PBA 50th Philippine Cup. Top 5, James Yap. Si Man with a Million Moves nga ay huling naglaro sa PBA 48 Philippine Cup. Matapos nga ang kontrata niya sa Blackwater Bossing, ay hindi na muna siya kumuha ng kahit anong kontrata sa PBA. Ito ay dahil bumalik nga siya sa pagtakbo sa pagiging konsihal ng San Juan. At nanalo nga ulit siya bilang konsihal sa kanyang pagtakbo. Pero ayon nga sa isang video sa kanya, ay PBA comeback nga ang gusto niyang mangyari. At madaming ang fans na nag-aabang na baka sa Magnolia Hotshots na nga daw siya pumirma at magretiro na dito. At sa latest news nga sa Magnolia ay tinrade nila si Joseph Erobu sa Terra Firma Jeep kapalit ng future draft pick. Kaya dahil dito nga ay may isang roster spot ang Magnolia ngayon para kumuha ng free agent. At dito nga ay pwede nang bumalik si Big Game James sa Magnolia bago ang PBA playoffs ngayong conference. Si Yap ay nag-average ng 3.6 points, 1.3 rebounds, 0.1 assist, 36% 3-point shooter at 17% free throw shooter sa kanyang last PBA 48 Philippine Cup. Panoorin natin ang mga last game highlights ni Man with a Million Moves sa Blackwater kung kaya pa ba niyang bumalik sa PBA. Top 4, Greg Slaughter. Si Slaughter nga ay matagal nang gustong bumalik sa PBA. Pero hindi nga siya makabalik dahil naka-silent ban daw ito. Ngunit, humingi naman na siya ng tawad sa SMC Director na si Boss Al Francis Chua. Pero wala naman itong tugon sa kanya. Kaya't ngayon nga ay wala pa din siyang team ngayon sa PBA. Pero ayon nga sa isang source na to, ay ang SMB nga daw ang kumakausap sa Titan Management para i-trade ang rights ni Slaughter sa kanila. Pero wala pang ang bagong update sa balitang ito. Si Slaughter ay nag-average ng 15.7 points, 9.8 rebounds, 2.3 assists, 1.1 blocks, 67 field goal percentage, at 80% free throw shooter sa kanyang 2024 MPBL 6th season. Panoorin natin ang maikling game highlights ni Greg sa MPBL kung pwede ba ang laro niya sa PBA. Top 3, Jamie Malonzo. Si Malonzo nga ay iniwan ng Barangay Ginebra last PBA off-season. Ito ay dahil tinanggap niya nga ang offer sa kanya sa Japan B-League. Pero ilang games nga lang siya dito at winave na siya ng team niya sa Japan. At naghintay pa nga si Jamie kung may magpipick sa kanyang ibang team. Ngunit wala ngang pumick up sa kanyang ibang team sa Japan. Kaya't umuwi na lang siya sa Pilipinas at sumali sa pool ni Coach Team sa Gilas, Pilipinas. Unfortunately nga, ay nakat din naman siya dito at hindi napasama sa Final 12 ng Gilas. Pero kinuha naman siya agad ni Coach Norman Black para maglaro sa Gilas team niya sa 33rd SEA Games. At ang next target nga ni Malonzo ay makabalik sa PBA after ng SEA Games stint niya. Dahil sinabi naman ni Kume na pwede siyang makapalik agad sa PBA basta kausapin niya lahat ng governors ng PBA kung papayagan siya. Ayon din sa insider na to ay kinakausap na nga daw ni Malonzo si Boss Al para sa possible comeback niya sa Barangay Ginebra dahil nasa kanila pa naman din ang rights niya. Uma-average si Jamie ng 1.2 points, 1 rebound, 0.4 assist, 0.4 steals, 40 field goal percentage at 50% free throw shooter sa kanyang 5 games played sa 2025-2026 Japan B-League season. Panoorin natin ang mga best game highlights ni Malonzo last PBA 49th season para sa Barangay Ginebra.
Top 2, Vic Manuel. Si Vic nga ay unrestricted free agent ngayon sa PBA. At sa Pangasinan Heatwaves nga siya nag-sign ng kontrata, isang team sa MPBL. At maganda nga ang ginawa niya para sa Heatwaves dahil siya ang isa sa mga bumubuhat ng team na to. At nadala niya naman sila hanggang MPBL semifinals. Yun nga lang ay nasweep sila ng powerhouse team ng Abra Weavers. Pero matapos nga ang ginawa niyang pagdadala sa Pangasinan Heatwaves sa MPBL playoffs, ay may mga tumawag nga daw sa kanyang mga PBA teams para pabalikin siya. At ayon nga sa reports na to, ay ang Converge Fiber Xers nga daw ang isa sa mga tumawag sa kanya at gusto siyang isign nito bago ang PBA playoffs. Pero pag-iisipan pa daw niya ito kung gusto niyang bumalik sa PBA o magpahinga muna. Dahil sakto ngang tinrade nila si Javillonar sa Titan last Wednesday para lamang sa future draft pick. At may isa silang roster spot ngayon para isign si Vic Manuel. Uma-average si Musselman ng 13.7 points, 4.7 rebounds, 1.1 assist, 0.8 steals, 0.2 blocks, 33% 3-point shooter at 61% free throw shooter sa kanyang 2025 MPBL 7th season. Panoorin natin ang mga latest game highlights ni Manuel sa MPBL kung ano pa nga ba ang maitutulong niya sa Converge kung makukuha nila siya. Top 1, Mikey Williams. Si Mikey nga ay hindi pa din nag-sign sa bago niyang team na Converge. Dahil nagpapataas pa din daw ito ng kontrata ngayon, kaya't di sila magkasundo ng Converge. Kaya't ang ginawa ng Converge ay si Juan Gomez nga ang kinuha nila sa PBA draft para punan ang pagkawalan ni Heading sa kanila at pag-sign ni Mikey ng kontrata sa kanila. Pero sayang talaga itong si Mikey dahil 2 times PBA Finals MVP pa naman siya at talagang subok na kayang bumuhat ng team sa PBA playoffs. Ngunit ayon nga sa source na to, ay sa latest news nga kay Williams ay ayon sa kampo niya ay gusto niya nga daw matrade siya either sa SMB o Ginebra para bumalik na siya sa PBA. Uma-average si Mikey ng 7.5 points, 2.6 rebounds, 4.6 assists, 1.3 steals, 33% 3-point shooter at 70% free throw shooter sa kanyang Dubai 34 Championship Tournament. Panoorin natin ang mga huling practice at highlights ni Mikey sa SGA nang naglalaro siya dati kung PBA ready pa din siya maglaro.